dumako naman po tayo sa kapabayaan ng tanod ng barangay na hindi yata alam ang ginagawang pong protocol pagdating ho sa mga sensitibong kaso. Kasama po natin live ang mag-inang itatago na ho natin sa mga aliasong Linda at Grace para ireklamo ang kanilang barangay dahil po hindi man lamang daw ho inaksyonan ang inilapit nilang kasong attempted rape. Napakaseryoso pala itong kaso nito. Okay, unahin natin si Grace siguro muna. Grace, ano bang nangyari? Ikaw ba'y nabiktima ng attempted rape? Opo, nung pagtapos ko po po sa bestie ko po, pumunta po kami dun sa kanila. Tapos po pagtapos po namin nun, iatid ko na po siya dun sa may ilog. Tapos po nung iatid ko na po siya dun, sabi po niya pababa, bestie, sabay na tayong bestie, sabay na tayong Itaas mo yung Takpan mo yung mukha mo. Yan. sabay na tayong umuwi. Tapos po nung sinabi ko po, sige uwi na tayo. Tapos nung way na po na yon, ako na lang po yung mag-isang naglalakad. Tapos po yung isa pong may nagngangalang pong Ding po. Ding. Opo, nakita po namin yun na papunta po pa ganun. Tapos po nung papunta na po ako kasi po yung ilog po ito po, tas ito po yung tsera, tas ito po executive. Tas nung nandun na po ako, bigla pong tumatakbo po siya. Syempre po hindi ko po i-denying kasi nga po kilala ko naman po siya. Tas maya-maya po bigla po niya akong sinakal pa ganon. Oo. Tapos nung nandun na po, nakagat ko po siya sa braso, tas tsaka po ako nagtititili. Tas humingi po ako ng tulong nun, kaso po yung bestie ko po, narinig po niya, kaso sabi ko po sa kanya na, bestie, umuwi ka na, takbo, ganun po. Tas nung tumakbo na po ako, siya po, pumunta po dun sa may tsera, siguro po umikot po siya ng kanto. Tas nung pag ko po dun sa may executive, di ko po alam kung anong gagawin ko, tas dumiretso na lang po ako dun sa kaibigan ko. Oo. Anong ginawa nung Ding sa'yo? Sinakal ka lang? Pagsakal po, Pero walang ginawang panghihipo o merong ginawang ganon? wala po, pero po nakaladgad po niya ako nun. Nakaladkad ka niya. Pero itong Ding na ito, inamukaan mo talaga na kilalang-kilala mo ito siya. Kapitbahay po namin Okay. siya, tas yung anak po niya, katropa pa rin po namin. O after that, humingi ka ng tulong at idinulog niyo ito sa barangay. Hindi po, natakot po kasi ako nun tapos po, nung 19 ko lang po sinabi kasi nga po, hindi ko po kayang ibuka yung bibig ko sa sobrang takot po. Oo. Okay. Si Linda naman, naikwento na ng anak mo ito, no? Agad ba ho ninyo ipinaalam ito sa barangay? Opo, nung kwento po niya sa akin nung gabing yun, alas 8 nung Sabado. Opo. Antimano po, nagpunta agad ako sa barangay. Ngayon, ang in-expect ko sa barangay, inaantay ko na ando naman yung tao. Nung nagbigay ako ng impormasyon, dapat dinampot na nila yung tao. Kaya lang hindi nila, sabi ganun, bukas na lang, pagka na lang, sabi ganun sa akin. No. Parang nainis ako, iniwan ko sila. Ako nang pumunta doon, tas kinato ko yung bakit ginano nila yung anak ko. Ang ganda naman ng pakisama ko sa kanila. Tapos walang kamali-mali ang anak ko, bigla na lang nilang hahatakin ng ganun. So, parang para sa inyo ho, walang ginawa ho itong barangay ninyo? Wala para po. ma-actionan itong Oho. problema ninyo. Okay. Nasa linya ho ng telepono, si Noel Sagala. Siya ho yung inireklamo hong barangay chairman ng barangay Santo Cristo, dyan ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Barangay chairman Sagala, magandang gabi ho. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Live po tayo sa UNTV. Sa Kilos Pronto po itong programa. Magandang gabi po. Okay, yun daw ho, inyo po mga tanod daw ho, parang binabaliwala daw ho itong reklamo na attempted rape po ito, isa po itong maselang kaso. Unang-una po, nangyari po insidente daw, batay din sa kanila November 17. November 17 po. Okay. Nangyari po yung insidente November 17 pa po. Okay. Okay. At pumunta po sila sa barangay November 19 po. After 2 days. Okay. After 2 days. Oho. At tinanong ko rin ho, yung mga tanad kanina lang, kanina po, ngayon lang, after calling ho nung inyong one of your staff, Opo. sinabi ho na ang intention daw ho nila ay magpa-blatter lang.
So Ganun- after 2 days na ho nangyari at sinabi ho na magpa-blatter lang. Oo. Ganun po ba, Ma'am Linda? Sandali po, Barangay Chairman, ha? Tama ba, Ma'am Linda, ang inyo pong gusto lamang? Hindi po, sinabi ko, iaakyat ko rin, iaapela ko rin po yung kaso ng anak ko, ilalapit ko sa women. De, sabi nila, linggo nga, wala nang ano ngayon, di bukas na lang, kinabukasan linggo nga. Oo. Tapos kami pa pumunta doon sa ano, sabi Lunes na lang daw. Okay. Chairman, sagot po ninyo. Alam niyo po, kahit linggo, hello po, Sige po, go ahead. kahit linggo po may opisina po kami. Pero yun daw ho ang sagot sa kanila. Holiday, kaya ako kahit linggo. Pero ganun ho yung sagot ho nila, Chairman, yung mga tanod ho ninyo, ganun ho ang sabi ho sa kanila. Kaya inirereklamo ho nila. Kausap ko kanina yung mga tanod, actually, after the complaint daw ho, tumalikod na sila. Pero, siyempre, nagtataka po i-deny ho ako. nila ho yun, Chairman, na wala ho silang ginawa. Pero ganito na lang ho. Ano hong pwede ho natin may tutulong ho dito kanila Linda at kay Grace ho? Actually, kanina ho, pinuntahan po sila nung lunch desk officer namin Okay. this morning. Oo. Wala po sila dun sa bahay. Kasi nandito. Oo, umingi na ho ng tulong sa amin ho dahil wala daw kayong ginagawa ho Hindi po. Sabi ko nga ho, walking distance lang po yung bahay ko sa barangay hall. Oo. Ito gabi, pwede po akong gisingin. Wala akong problema po sa akin. Ganito, Katulad, Chairman, para matapos na ho tayo, para mabigyan ho natin kagad itong tulong ito po sila, dahil meron sila nirereklamo. Kilala ho nila, yung pong gumawa ho dito kay alias Grace. Baka pwede ho Opo. natin silang tulungan at damputin itong Ding ito. Ding ba yung pangalan ng Palayaw. Sige, wala akong problema. I-refer ho namin sa police. Opo. Alright. Pakitulungan na lang po, Chairman. Okay po, wala akong problema. Chairman, sandali lang, hindi kita palalagpasin kasi pinakikinggan kita kanina. You're playing with time. Sabi mo kanina, parang dahil lagpas na ng 48 hours, lagpas na ng 36 hours, kaya parang pangbungad mo pa lang, matagal na yung reklamo, ibig sabihin na parang wala na, direct filing, yung bang ibig mong sabihin? Batay ho yun sa sinabi ng... Yung bang ibig mong sabihin? Batay ho sa sinabi Hindi, ng yun mga nga ang ibig tanod nyo ho. sabihin, na parang ibig sabihin dahil less than 36... Yun ho ang kinatwiran ho ng mga tanod dahil... mga pulpul pala mga tanod mo, Chairman. Nga makinig ka rito. Regardless kung yan ay past 48 hours, 38, 36 hours, ilang oras man yan, may krimen nangyari, baka yung mga pulpul ng mga tanod mo, kinakailangan siguro ng dagok sa ulo. Seminar siguro. Yan, kasi unang-una, alam ko naman ikay, mabait ka eh. Ngayon, maliban na lamang kung kukonsintihin mo, kukontrahin mo ako, pagtatanggol mo yung mga tao mo. Pakikuha na lang lukot ng papel, Chairman, tapos sabay palo sa ulo nila na ganoon para matuto. Kasi una, sila ho'y nagpabaya. Pinakikinggan ko lang ho kanina, hindi ako may entra, si Ben Tulfo to, si Bitag to. Bibitagin kita pag nagkamali ka ng sagot mo rito. Sa amin lamang, ito'y sana kay 48 hours, 72 hours, nagpakita lang naman sana yung mga tanod mo ng mga tamad na medyo pakinggan at i-blatter. Ngayon, marami ka ng dahilan. Hindi pwedeng i-blatter dahil ganito, Hindi, ganyan. na-blatter po. Actually, nabasa ko po yung blatter nila. Oy, ngayon, ito pumunta Na-blatter po. Na-blatter. Po. So ano At ngayon sabi ko magagawa? sa Sige na, na-blatter. So anong next step nyo ngayon? Kaya ba'y tutulong dito? Dahil, Siyempre ho. okay, pwede bang pakibantayan mo na yung putok sa buhong sinasabi This nila na afternoon ko lang suspect? ho nalaman. This afternoon lang Okay, ho. sige. Tumawag po yung staff niya sa Ibig akin. sabihin, hindi sinabi sa iyo ng iyong mga Apo. tanod. Hindi ka nirerespeto at nilalagyan ka ng ipot sa bumbunan kasi hindi pinaalam sa iyo. Ngayon, kung talagang nire-respeto ka, sasabihin sa iyo. Pero sa akin lamang, dapat ito'y nakaabot sa iyo na pagtangkang pangahalay sana at ang kanilang, itong suspect, kapitbahay. Anong iyong gagawin? Kasi kung akong barangay mo, ako sa lugar mo, pupuntahan ko yun at yung kanyang sisipain ko. O di kaya, papakita ko kasi mga ganong klaseng brusko sa lugar ninyo, kinakailangan katapat ng berdugo. Ako yun. Get it? Actually, pinapuntahan niya ako kanina nung Ay, pinuntahan po tapos ng na, women's desk tapos na kanina. nangyari, nagsumbong sa amin eh. Kung hindi nagsumbong sa amin, di mo naman malalaman. Ganito na lang. Ganito na lang. Samahan mo sila at kami sasama na rin at gusto namin makita yung putok sa buhong, yung pagtatangka sa 16 years old eh. Hindi ba nakakatakot? Baka nagdodroge yung putok sa buhong constituent mo dyan?
Oo, nagulat nga po ako. Oh, yun. Ngayon, Po yung nagulat bahay ka ko na. sa barangay. Oh, sige. Hindi po sila sige. pumunta Huwag sa ka akin nang eh. magulat. Hindi, lola, hindi pupunta sa amin. Napakalayo namin para paabot yung sumbong. Ngayon, nakaabot na sa'yo. Inaasahan na namin ikay kikilos pronto. Eh, pakisabi yung pumunta ko sa akin at sasamahan ko sila kung kinakailangan Yun. nung samahan ko sila sa pulis, sa women's desk. Apo. Lahat to ng pwedeng puntahan, sasamahan ko po sila. Abay, mabait pala to. Paki-chairman na lang po, pakitutukan na lang po itong kaso po ni Grace. Okay ha? po, okay po. Okay, maraming salamat okay po. Okay po, wala po. Okay pala. Larga ka na dyan. Oo, Okay pala. ayos pala to Putok si sa buho chairman. na to. oo. Niluloko Pero pa yung tayo. problema pala, Ben, yung kanyang mga tauhan. Eh, mga Yung GAGO, GAGO. Di ba? Oo, walang Walang una sa respeto. seminar. Na? Una sa seminar to. Siya ay nilalagay ng ipot sa bunbuna. Ang tawag yan, pendejo. Ayun, Ma'am Linda, Grace, ito may promise sa inyo. Itong nag-promise din dito sa Kilos Pronto, itong si Kapitan. Ha? Kapag hindi pa niya ginawa, bumalik kayo dito. Sige. Kaming bahala dyan. Iyan. Okay?